Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. Wala pang indikasyon ng pagtatapos ng kaguluhan sa gitnang silangan sa kabila ng pagkakapatay sa Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei. Ayon kay United States President Donald Trump, hindi titigil ang Amerika sa pagtugi sa natitira pang mga kaalyado nito na aniya ay malaking banta hindi lamang sa mga mamamayan ng US kundi sa iba pang mga bansa. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be a dire threat to every American. We cannot allow a nation that raises terrorist armies to possess such weapons, would allow them to extort the world to their evil will. Not going to let it happen. We're not happening to us, and we're not going to let it happen to others. Samantala, inihayag naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na umuusad na ang opensiba ng Israel at US sa Tehran, ang kapitolyo ng Iran. Aniya, nakikiramay siya sa mga buhay na nasawi, subalit humingi ito ng pangunawa sa mga mamamayan ng Israel dahil kinakailangan itong gawin para na rin sa kanilang kaligtasan. כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. ליבי יוצא למשפחות, ואני שולח בשם כולכם אזרחי ישראל איחולי החלמה לפצועים. אנחנו במערכה שבה אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל כפי שלא היה מעולם למערכה הזאת כדי להבטיח את קיומנו ועתידנו. Kaugnay nito, nanawagan si Trump sa mga Revolutionary Guards at iba pang armed groups na kaalyado ni Khamenei na sumuko na upang maisalba nila ang kanilang sarili dahil hindi titigil ang US-Israel military sa pagtugis at paglipol sa kanila. These intolerable threats will not continue any longer. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. Si Ayatollah Ali Khamenei ay nahalal bilang Supreme Leader noong 1989 at pinasimulan ang Islamic Revolution sa Iran. Ayon sa batas ng Iran, hindi dapat tumagal na walang leader ang bansa. At dahil nahaharap sila sa sensitibong sitwasyon ngayon, sinabi ni Iranian na Foreign Minister Abbas Araghchi na posibleng i-anunsyo na ang kapalit ni Khamenei sa lalong madaling panahon. Noel Polyarco, UNTV, News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.